Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ang Department of Health o DOH sa pakikipagtulungan ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare ay nagsagawa ng Traditional Complementary and Integrative Medicine at Generic Medicines Expo bilang pagdiriwang ng Generics Awareness Month ngayong buwan. Ito ay may temang Honoring Tradition, Embracing Innovation, Integrating TAHC into the Universal Healthcare na layong pataasin ang pangangailangan para sa mga generic medicine, hikayatin ang mga pasyente na sundin ang tamang paggagamot at isulong ang makatwirang paggamit nito sa mas mabuting pamamahala sa kalusugan. Sa usaping transportasyon naman ay nakitaan ng DOTR ng potensyal ang bike lane sa Bacoor, Cavite para maibsan ang nararanasang tindi ng traffic sa lungsod. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR na palalawakin nito ang mga bike lanes sa Bacoor City, Cavite, partikular na sa Bacoor Boulevard, Bacoor Imus Diversion Road at Emilio Aguinaldo Highway. Anya, ito ang nakikitang paraan ng ahensya para maibsan ang lumalalang traffic sa lungsod, kaya't hinikayat dito ang mga siklista na makibahagi sa active transport program ng ahensya. Naniniwala rin si DOTR Secretary Jaime Bautista sa benepisyo ng pagbibisikleta para sa mga residente ng Bacoor dahil anya mayroon din itong magandang dulot sa kalusugan. Asahan naman na matatapos ang konstruksyon bago ang araw ng Pasko dahil inatasan na rin ni Jaime ang mga kontraktor na tapusin ito bilang regalo para sa mga taga-Bacoor. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala nitong Miyerkules ay magkakatuwang na nagsagawa ng bloodletting activity ang mga ahensya ng gobyerno at organisasyon sa PhilSports Complex, Pasig City. Ang sanipuwersang programang ito ng PCG, MMDA, DBM, Philippine Red Cross at Philippine Sports Commission ay may temang Dugtong Buhay Movement. Layo nitong hikayatin ang mga empleyado ng government bodies na tumulong sa pagdugtong ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo sa Red Cross. Sa kabuuan, nakalikom ang mga naturang kawani ng gobyerno ng 313 unit ng dugo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, panibagong phreatic eruption ibinuga ng Bulkang Taal. Dismiss Mayor Alice Guo, isiniwalat ang importanteng personalidad kaugnay ng iligal na pogo. Vice President Sara, iginiit na hindi magbibitiw sa puwesto. General na nanguna sa operasyon sa KOJC compound, itinalaga bilang pinuno ng CIDG. DND, suportado ang pagpapatibay ng Samahan ng Disaster Response ng Pilipinas at Estados Unidos. Mandaluyong LGU, nagsagawa ng libreng kasalan para sa mga bilanggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Itinalaga bilang Acting Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Si Torre ay dating Davao Police Regional Director na nanguna sa manhunt operation kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound. Samantala, inilipat si dating CIDG Chief Police Major General Leo Francisco sa Personal Holding and Accounting Unit sa Camp Crame.
Babala po sa publiko, iligal ang mga driver's license assistance na alok online. Kaya't payo ng LTO, huwag nang tangkain pang tangkilikin ang mga ganitong serbisyo. Makibalita tayo sa ulat ni Daniza Lopez. Nag-abiso sa publiko ang Land Transportation Office o LTO ukol sa mga kumakalat na driver's license assistance sa online platform. Pahayag ng LTO, hindi nito nirerekomenda ang pagkuha ng lisensya o anumang serbisyo sa platapormang Facebook dahil tanging sa tanggapan lamang ng ahensya ang legal na proseso. Isa na ritong binanggit ng LTO ang Facebook page na Driver's License Online Assist LTO Quezon City na hindi pinapatangkilik ng ahensya sa publiko. Binigyang diin din ito na haharap sa parusa ng pagkakakulong at multa ang sinumang mapatunayang may sala sa pag-alok ng ganitong iligal na serbisyo. Mapapansin na noon pa man ay kumakalat na ang mga transaksyon online para sa umano'y mabilis na proseso ng lisensya at mas pinadali kung saan ang kapalit ito ay malaking halaga ng pera. Nananatili naman ang payo ng LTO na tanging sa opisyal na mga communication channel lamang tumutok o magpadala ng mensahe para sa lehitimong impormasyon. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala nitong kamakailan lang ay 18 dating miyembro ng New People's Army o NPA ang tumanggap ng 360,000 piso na livelihood assistance mula sa DSWD sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sumuko ang mga benepisyaryo sa Gihulngan City Task Force to End Local Communist Armed Conflict at 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Samantala, inako naman ang naturang army na ipatuloy ang kanilang pakikipagtulungan at suporta sa mga inisyatiba ng gobyerno para sa mga rebel returnees upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa Central Negros. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, panibagong phreatic eruption ibinuga ng Bulkang Taal. Dismiss Mayor Alice Guo, isiniwalat ang importanteng personalidad kaugnay ng iligal na pogo. Vice President Sara, iginiit na hindi magbibitiw sa pwesto. General na nanguna sa operasyon sa KOJC compound, itinalaga bilang pinuno ng CIDG. DND, suportado ang pagpapatibay ng Samahan ng Disaster Response ng Pilipinas at Estados Unidos. Mandaluyong LGU, nagsagawa ng libreng kasalan para sa mga bilanggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Kalikasan Art and Photo Exhibit at Music Festival sa DA Central Office sa Quezon City noong ika-25 ng Setyembre. Ayon sa ahensya, layunin ng programa na ipakita ang mga talento ng mga opisyal at kawani ng DA habang nagsisilbing fundraising activity para sa mga empleyadong nangangailangan. Binigyang diin ni Laurel ang kahalagahan ng inobasyon at pagiging malikain ng mga pampublikong lingkod para tugunan ang hamon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kamakailan ay nagbabala naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga rice importer matapos ang kanilang pag-iinspeksyon sa 800 sisidla ng imported na bigas na siyang maaring magbadya sa manipulasyon ng presyo nito. Jade Buhoy para sa balita. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang inspeksyon sa Manila International Container Port matapos may ulat ang 800 containers na naglalaman ng 23 milyong kilo ng imported na bigas.
Ayon kay Romualdez, layunin ng inspeksyon na labanan ang rice hoarding at smuggling upang tiyakin ang abot kayang presyo ng bigas para sa mga mamamayan. Kabilang din sa nasabing inspeksyon ay ang mga opisyal ng Bureau of Customs o BOC sa pangunguna ni Commissioner Bienvenido Rubio kasama sina Representative Erwin Tulfo at Representative Ed Vicya. Dagdag pa rito, nagbabala din si Romualdez sa mga importers na huwag samantalahin ang 30 araw na reglementary period bago i-withdraw ang kanilang mga shipment. Aniya, ang ganitong taktika ay parang hoarding na maaaring magpataas ng presyo ng bigas at makasama sa mga consumer. Bahagi nito, iniutos din ni Romualdez na pabilisin ang pagpapalabas ng mga container ng bigas upang maiwasan ang pagkaantala sa supply ng pagkain. Samantala, ang Bureau of Customs ay nagpahayag ng kahandaang agapan ang anumang pagkaantala at ituring na abandonado na ang mga shipment na lalampas sa 30 araw na limitasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita naman po para sa mga Makatizen dahil muling isasagawa ang kadiwa ng Pangulo sa Makati City Hall Quadrangle mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito'y gaganapin sa ikaunang araw ng Oktubre, ika-29 ng Nobyembre at ika-27 naman para sa buwan ng Disyembre. Asahan ang mga murang bilihin gaya ng prutas, frozen meat, products, gulay at iba pang direktang nagmula sa mga local farmer. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, panibagong phreatic eruption ibinuga ng Bulkang Taal. Dismiss Mayor Alice Guo, isiniwalat ang importanteng personalidad kaugnay ng iligal na pogo. Vice President Sara, iginiit na hindi magbibitiw sa pwesto. General na nanguna sa operasyon sa KOJC compound, itinalaga bilang pinuno ng CIDG. DND, suportado ang pagpapatibay ng Samahan ng Disaster Response ng Pilipinas at Estados Unidos. Mandaluyong LGU, nagsagawa ng libreng kasalan para sa mga bilanggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.